Magandang gabi sa inyong lahat. Ngayon, ituturo ko sa inyo paano gamitin ang Adobe Audition. Adobe Audition. Ito po ay ang upgraded version ng tinatawag nating Cool Edit Pro. Ito rin ang ginagamit sa mga radio station. Karamihan ng mga radio station na gumagawa ng kanilang mga productions. Ngayon, i-click natin ito, bubuksan natin at hintayin ang ating software. Mga kaibigan, nakikita po natin naglo-load pa siya. Hintayin po natin. Narito ang environment ng Adobe Audition kung saan dito natin i-mix o kaya i-record ang lahat ng ating kinakailangan na sound file. Una, punta muna tayo sa folder kung saan nandun ang ating mga sound files, mga MP3 files. Narito siya, naka-folder sa The Project. Buksan po natin. Dalawa lamang ang ating gagamitin mula sa mga MP3 files na naririto. Una, ang panimula kung saan nandito at mapapakinggan ng voiceover ang tinig ng isang tao, at ang ikalawa, itong Dr. Rosa Rizal's Kundiman, alinmang lahi ni Conching Rosal, kung saan gagamitin natin bilang background music. Ilalagay natin ito sa Adobe Audition at gamitin i-mix sa pamamagitan ng pag-highlight ng dalawa. I-drag natin silang dalawa dito sa files na menu o kaya tab. Hintayin natin ang pag-load. Na-load na ang unang file at ang ikaliwang file ay na-load na. Balikan muna natin kasi nagkamali. Ang panimula pala ang ilo-load natin. Yan. Di kasi kalakip itong Nole Metangere i-close natin kasi di yun kakasali. Narito ang dalawang files. Ngayon, kasi naka-record na po tayo. Inihahando. Yan, naka-record na po tayo ng naka-record na po kasi tayo ng panimula. Kaya itong tinatawag nating voiceover, kaya di na tayo magre-record gamit ang red button na ito. Anong gagawin para i-mix? Punta tayo sa menu tab. Narito ang multitrack. Ito po ang ating i-click o pipindutin. At pansinin ninyo na marami pong track 1, track 2, track 3, track 4, 5 hanggang track 6, 7 yata. Ito po ang bahagi kung saan ilalagay natin ang mga sound files. Dito sa unang bahagi, dito natin ilalagay ang voice over o kaya tagapagsalaysay, tinig ng tagapagsalaysay. At sa ikalawang bahagi naman sa track 2, dito natin i-drag ang background music natin. Nandito na ang dalawa. Napapansin ninyo na this portion ay wala pong music, kaya ay atin po itong puputulin sa pamamagitan ng pag-right click sa bahaging ito at pindutin ang split. Dahil ang bahaging ito ay hindi kasali, di kalakip, i-delete natin at ang background music drag forward at narito na. Pakinggan muna natin kung ano ang magiging resulta. Nandito ang voiceover at sa second portion, track 2, ang ating background music. Pakinggan muna natin kung anong resulta, kung kinakailangan ba nating i-edit pa rin. Inihahando ng Pangkat St. Francis ang drama. Napansin ninyo na dahil meron tayong background music, meron din tayong voiceover, natatabunan po at hindi napapakinggan ang panimula. Kaya anong gagawin para mas malakas ang volume ng panimula at hihina ang background music? Ganito ang pamamaraan. Napansin ninyo ang linyang nasa taas? Ang linyang ito, itong tinuturo ng ating symbol o kaya ng ating hintuturo na simbolo. Ito po ang volume ng ating tinatawag nating background music. Kaya sa bahaging ito kung saan magsisimulang pagsasalita, magsisimulang titinig o magtutunog ang panimula, sa bahaging ito po ay dito hihina ang background music. Kaya i-click natin ang volume, itong nasa taas na linya. Napansin niyo na may dot at ikalawang dot na naman ang gagawin natin. Ganito. Napansin niyo may dalawang dot. Ang ikalawang dot ay ating ibababa ganito. Kasi ang dot na ito, class, ang dot po na ito ay volume.
Kung ibababa mo, ibig sabihin nun, bababa rin ang volume ng sound clip o kaya ng background music. Nasa volume negative 9.3 decibels na siya. At sa pangatlong dot, ditong bahagi kung saan matatapos ang audio file ng nasa track 1, click natin, pababa, kinakailangan ka-level silang dalawa. At ikaapat na dot, pataas pabalik. Ibig sabihin, babalik na naman ang musika at pataas naman ang volume ng sound o kaya ng background music natin. Pakinggan natin ulit kung ano ang naging resulta kung saan in-apply natin ang pagpapababa ng volume. Ibig sabihin, para mas mapakinggan at malakas ang boses ng nagsasalita o kaya ng panimula. Halika't pakinggan natin ulit. Inihahandog ng Pangkat St. Francis ang drama pinamagatang Huwag Mo Akong Salingin. Napansin ninyo na mas maganda na ang recording output kasi nga mas hininaan natin ang sound effects o kaya ang background music kung nagsasalita na ang ating voice over o kaya sa bahaging ito. Ngayon sa pagpapatuloy, napansin ninyong matapos ang pagsasalita, halika, salingin. Kinakailangan na matapos ito ay of course, meron tayong tinatawag na fade out. Kaya paano ito i-fade out? Ganito ang gagawin. Click pa rin ang dot. Kiklik ang ikalawang dot. Pababa. Nangangahulugan kasi ito na ang music ay mag-fade out na. Pakinggan ninyo. Ayan. So, ibig sabihin, ang musika ay patay na o kaya ay putol na. Split natin kasi ang bahaging ito hindi na kinakailangan. Cut. At maaaring matapos ang panimulang ito ay magsisimula na kayo sa unang yugto ng inyong drama sa pamamagitan ng pagdugtong pa rin, maaaring dito sa track 3 o kaya sa track 2 o kaya maaaring din sa track 1. Ganun lang ang pamamaraan. I-click lamang ninyo ang mga sound files at yun, balikan ninyo ang ating tinuro sa inyo noong mga nasa unahan. Salamat po sa pakikinig. At ito ang Adobe Audition tutorial.